Pagpasok pa lang, like at subscribe po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Ayan, diretso po tayo. Ito, pangako ni Marcos. Ayan ha. So, basahin po natin. Ito po ay binalita ni News 5 sa paggunita ng ika-11 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Nangako si President Bongbong Marcos na titiyakin ng administrasyon na maisa sa katuparan ng mga pangakong hindi pa natutupad para sa mga pamilyang sinalanta noong bagyo noong 2013. So ito, may pangako po si Marcos. Yung mga hindi raw na ibigay na pangako noong 2013, ibibigay ni Marcos. Pambihira naman, Marcos. Derechahan na po tayo, ha? Derechahan, ha? Ako po, magtatanong, okay? Yung pangako mo nga, hindi mo pa natutupad. Iginit din ng Pangulo na kailangan pang paigtingin ng gobyerno ang kanilang pagtugon sa epekto ng climate change at sa pagiging vulnerable ng Pilipinas sa mga sakuna. Ito, ipakita ko yung isa na andyan lang si Marcos. Alam nyo, sa dami ng pangako ni Marcos na hindi niya natutupad, tutuparin niya pa yung pangako na hindi nabibigay nung 2013. Eh walang maniniwala sa'yo, Marcos. Una, ibigay mo muna yung 20 pesos na bigas. Di ba? Alam mo bakit umaatras ka doon eh? Bagamat sabi, walang dapat sisihin doon sa 2013, pero magbibida-bida siya. Alam mo kung bakit? Gusto lang nitong kuhanin yung yellow votes. Di ba? Alam naman natin kung sinong nakaupo nung panahon ng 2013 at gusto niyang tulungan, gusto niyang tuparin. Sa madaling salita, continuity, parang ganun eh. Pangako nung 2013 gagawin niya. Yung continuity nga na sinasabi mo na pinangako kaya ang mga Duterte, yung ibang mga Duterte, Maka Duterte, mga DDS na budol mo. Bakit? Sa pangakong continuity sa mga Duterte. Yung mga magagandang proyekto ng mga Duterte, itutuloy mo. Wala ngang natutupad. Sa katunayan, naiipit pa nga ng administrasyon mo sa iyong pamamahala ang mga Duterte. Bigas, continuity, wala nangyari. Flood control project, yung sarili mo ngang baha na ginawa ng administrasyon nyo, na ipinangako nyo, na flood control project, hindi mo natupad. Hindi mo nga natutulungan yung mga nabaha ngayon. Yung pangako pa nun, may pambihira. Di ba? Alam mo, hindi ko maintindihan nito si Marcos. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Alam mo, dapat hinaharap niya yung nangyayari ngayon. Alam mo, parang si Marcos is out of this world. Una, sinabi niya before, walang baril na nakapasok sa KOJC. Kitang-kita ng lahat, pati ng mga kakampi niyong mga mainstream media, nakita sa katutak ang baril. Parang out of this world na, Marcos. Ano ba, lutang ka ba? Ano bang multivitamins ang tinira mo? Nag-buffet ka ba kahapon? Parang lipad yung utak mo eh. Parang hindi ka in touch sa nangyayari sa Pilipinas. Bago mo unahin yung tutuparin yung pangako ng dati, tuparin mo muna yung pangako ngayon. Alam mo, hindi kumukonek sa napapanahon yung mga pinagsasabi nito si Marcos. Alam mo, Marcos, the more you speak, the more na nagkakaloko-loko yung mga pinagsasabi mo, lalo kang nalalagay sa alanganin. Kahit hindi mo natuparin yung mga pangako before. Magkaroon lang ng impact. Yung sinasabi mo, flood control projects. Wala tayong problemang mangyayari ngayon. Ang baha, mawawala yan. Hindi man totally 100% mawala ang baha. Mabawasan ng malaking porsyento, malaking bagay na. At least masabi man lang ng mga Pilipino, wow, may nangyari dun sa flood control projects nila. Kasi as we see it, Marcos, you're just full of excuses. Ang Pilipino gutom na. Nangangamatay na ang mga Pilipino sa baha. Maiparating na naman bagyo. Anong sasabihin nyo? Climate change, kasalanan ng climate change na naman. Hindi kayo handa, na-overwhelm lang. Habang ang tao nangangamatay. Alam mo, Marcos, a piece of suggestion, hindi lang excuses ang inis na inis ng taong bayan sa inyo. Dati inaantay ang drug test, hindi ka nagpa-drug test. Ngayon, excuses. Tapos ngayon may bago ka na namang pangako. Marcos, sawang-sawa na ang taong bayan sa kakabudol nyo. Hindi na po sila maniniwala dyan. Ako, tanungin ko po kayo mga nanonood, maniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi nito si Marcos? Sige nga, natuto pa rin niya yung hindi natupad na pangako noong 2013? Hello, tuparin mo muna pangako mo ngayon.
The Filipino people, mga Pinoy, gusto po ng resulta, hindi excuses. Ayaw na namin ng salitaan. Marcos, 2 years nang nag-aantay ang mga taong bayan. Sawang-sawa na sa puro dakdak. Ayaw namin ng excuses. We want result. Pag sinabi mo, you make sure. Pag nangako ka, you make sure. Mas mamabutihin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Dapat ganun ang attitude ng leader. Hindi yung nangako ka, tapos susunod maghahanap ka ng excuses, maghahanap ka ng sisisihin, kaya mo hindi natupad yung pangako mo. That is a weak leader. You die with your promises. Do your best. Yung tipong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Yan ang tunay na lalaki. Pakilang, Marcos. Pakiayos. Kasi ito, gusto ko rin ipakita sa inyo. Sinundan din. Nangako din. Sabi naman ito, hindi na dapat maulit pa ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. We must be vigilant against climate change to protect our people from falling victim to such tragedies. Isa pa ito. Sumunod pa, ginatungan pa ni Tamba. Alam mo, mahirap biruin ang bagyo. Hindi na dapat maulit ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. We must be vigilant against climate change to protect our people. Ito, isipin mo si Marcos ang nagsabi niyan. Dahil lang may climate change. Tapos binanggit mo ngayon. Gaano man kalakas ang bagyo darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Gaano man kalakas, galing yan sa'yo, nireport yan ng News 5. Gaano man kalakas ang bagyo, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Magandang pangako, we will give you a chance. Pero ako, opinion ko lang, wala namang mangyayari na naman dyan. Pag dumating ang bagyo, sasabihin nyo malakas kasi yung bagyo. Kasi kasalanan ng climate change. Kaya alam mo, mabigat tong pangako ni Tamba. Mabigat tong pangako ni Martin. Kasi susubukin siya ng panahon. Susubukin siya dyan. Pwede kang mangako ng ibang bagay. Kasi pwede mong lagyan. Manahimik. Ito, bagyo, hindi mo kayang lagyan yan. Hindi mo kayang patahimikin yan. Hindi nyo kaya yan. Nangako ka na kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi dapat maapektuhan ng ating mga kababayan. Dapat nakahanda. Ngayon, tandaan mo itong sasabihin ko. Susubukin ka ng panahon. Dahil sa Pilipinas, darating at darating ang bagyo. Tingnan natin kung yung pangako mo, kaya mong panindigan or gagaya ka sa pinsan mong weak na gagawa ng excuses. Magtuturo ng ibang taong sisisihin. Remember this, hindi mo kayang patahimikin ang bagyo. Hindi mo pwedeng tawagin yung mga kampun mo dyan sa Kongreso para ipitin yung bagyo. Darating at darating yan. Hindi mo pwedeng lagyan, hindi pwedeng takutin, wala kang magagawa. Darating at darating ang bagyo. Ang dapat nulang gawin is not to make excuses. You make sure tatayuan mo yung pangako mo. You make sure gagawin nyo ang lahat bago dumating ang bagyo nang hindi subukin na ang mga pangako ng mga Marcoses at mga pangako ng mga Romualdez ay ampaw, mga walang kwenta. Tandaan nyo yan. Kasi kung gagawa lang kayo ng excuses, etc., mawawalan talaga or iilan na nga lang ang nagtitiwala sa iyo, Martin. Again, wala kang tatakbuhan ditong mga kakampi mo. It's between you at ang bagyo at ang mga pangako mo. Maganda ito. Abangan natin. Tingnan natin kung may palabra de honor. Kung meron silang, anong tinatawag natin dyan? Delikadesa. Na pag dumating ang bagyo at hindi nila natupad ang kanilang mga pangako, sila ay magsisi-resign or aminin man lang na mahina sila, nagkamali sila at walang ibang sisisihin. Because in my opinion, chances are, pag may dumating na bagyo, sisisihin nila ang Pag-asa, sisisihin nila kung sino-sino, sisisihin nila ang Marcos at Romualdez, hindi aamin ng pagkakamali. Kung sino-sino, sisisihin nyo. Hindi kasi ganyan ang tingin ko sa isang leader o bilang isang lalaki. Tunay na lalaki. They always assume responsibilities. Hindi naninisi.